Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at guro. At ganoon na rin po, may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, ang pagtabla, no? Ang hindi pagkilala bilang lawyer ni Digong, no, ni-reject po sila ng mga Duterte itong si Medeldia at Harry Roque. O yung pinapangarap po ni Harry Roque na maging party po ng legal team ni Digonggong doon sa ICC, tinabla po siya. No, mamaya malalaman nyo kung ano ang dahilan na sinabi ng inyong VP Sara Pusit Duterte kung bakit tinabla po nila si Roque. Siguro alam nyo naman kung ano ang dahilan bakit tinabla rin si Medeldia. At ganun din po, nagsalita po ng kaunti yung kanilang nakuhang lead counsel na isang Briton. Wow, maraming pera ang mga Duterte. Kayang-kayang mag-hire ng mga international lawyers, mga kababayan. Hindi po sagot ng gobyerno yan. Ang tanging sinagot dyan ng gobyerno ay ang paglipad kay Digong mula Pilipinas, huminto ng Dubai, at ang final destination is ICC. Akala nyo, final destination, kung ano O, di bali antayin naman niya kayo doon, di ba? Sinasabi niya yan. Kayong mga followers ng Duterte, aantayin kayo ng puon ninyong si Digong sa impyerno. Hindi sa The Hague, sa impyerno, The Hades. Kaya yung mga supporters niya na nagrarally dyan sa The Netherlands, nakakahiya po kayo ng mga Pilipino dahil sinusuportahan nyo ang sinungaling at mandarambong. At sige, aantayin naman pala niya kayo sa impyerno. Yung nagsabing nagkamali ang Diyos sa kanyang grand design, minura ang Panginoon. Yun ang sinusuportahan nyo, mga gunggong. Kaya tama lang, magsama-sama kayo. At ganun din po, no, may isang mambabatas dyan na tahasang pong sinabi na dapat gawin ito kay Bato. Talagang gusto niyang mangyari ito, gawin ito ng ating mga otoridad kay Bato. Naku, Bato. Sinong kakampi mo? Si Solicitor General Menardo Guevara. Menardo pala pangalan yon, hindi Menandro. Magano na lang tayo, erratum na lang tayo sa previous video natin, pasensya naman. Alam nyo naman si Tokis, minsan dyslexic. Okay, so simulan natin mga kababayan, itong hindi pagkuha, hindi isinali sa parte ng legal team ni Digongyo si former ES, sino ba to? Salvador Medeldia, at yung sinasabi niyang siya ay international lawyer, ang puganteng si Harry Roque. Bruin nyo, pumunta pa ng The Netherlands si Harry Roque para daw sabihin niya na siya ay mag-aabogado kay Digong. Yung pala, may isa pa siyang purpose doon, no? Okay? Ito po ang sabi ng inyong VP Pusit Duterte tungkol dyan sa pag-reject sa dalawang, mga garapata ni Digong. Okay? Vice President Duterte revealed the development on Tuesday after making a second visit to her father at the ICC detention facility. Kamusta naman daw po si Duterte? Sabi ni Medeldia, he's okay. He's good. Kaya yung mga pautot ninyo, yung mga panloloko nyo, lalo na yung mga garapata ni Digong na sinasabing, kawawa naman si Tatay Digong. Hindi po naasikaso ang kanyang kalububan, ang kanyang kalusugan. Sino pong maglalagay ng kanyang medyas? Takin na pati medyas. Di ba, Bongo? Baka sabihin mo, sino pong magpapalit ng diaper mo?
Bongo, huwag ka nang lumabang senador. Ang gawin mo, mag-apply ka na lang ng caregiver kay Digong dun sa ICC. Payag na payag ako. O, ito ang sabi ni Pusit, quote, unang-una, his team is headed by attorney Nicolas Kopman. O, yan po. Yan pong si Nicolas Kopman, o, labas muna tayo dyan. Ang sabi niya po, base po sa balita ng ABS-CBN, Duterte's led counsel Nicolas Kopman promises strong defense, but ma'am, on other details. Ibig sabihin, tahimik po siya sa ibang detalye, pero sinasabi niya, I will form a very strong defense for Digong ninyo. O baka naman, Kopman, gusto mo ring sumama sa impyerno sa kanya. Ha? Ito pong si Kopman ay well-known po ito sa pagdepensa sa mga nasasakdal sa ICC. No? Ilan po sa mga kanyang dinipensahan ay yung former Congo Vice President, Jean-Pierre Bemba, and former Central African Republic Minister Maxime Mokoum, who were also charged with crimes against humanity. So, mukha namang ang ano nitong si Kopman ay 50-50 ang kanyang panalo-talo. Okay, sinasabi niya lang, he promises, he vowed that he will form a strong defense for Rodrigo Mandarambong sinungaling, no? Na nag-aantay sa impyernong Duterte. Okay? So, tuloy natin yung kay Sara Duterte. Meron pa akong kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. So, ibig sabihin, tablado po si Roque. Yung pinapangarap ni Roque na maging legal team ni Digong dyan sa ICC, tablado po siya. Kaya nga sabi ni Salvador Panelo, di ko nga kilala yan eh. Tingnan mo, Harry Roque, ang kapal ng mukha mong magpresenta dyan. Eh, di hamak naman yatang mas magaling sa'yo si Panelo, pero si Panelo, nandun sa Pilipinas, nagngangaw-ngaw. Hindi nagpupumilit, pero ikaw, Harry Roque, gusto mo talagang maging, makilala ka, may fear of missing out ka. Papansin ka, no? I-interviewin ko siya para sumali sa team. Talaga daming pera ng mga Duterte. Saan galing ang kwarta ninyo? Akala ko ba mahirap lang kayo? O baka naman gagatasan nyo pa ang mga OFW? Ayan na naman kayo. Baka sabihin nyo, piso para sa depensa ni Digong. Ganon na naman po. Oh, nako, Digong, tawagin mo yung mga drug lords mong friends from China. Di ba? Di ba international lawyers, magkano ang per rate niyan, mga kababayan? And then, once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw na si Attorney Medel Dia. Hindi ano dyan si Medel Dia, wala siyang kakayanan dyan. Kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Eh ano bang experience ni Harry Roque? Takbo dito, takbo dun. Di ba? Roque on Monday barred his plans to apply for asylum in Netherlands, has not been nominated. O hindi pala siya na-nominate eh. Ha? Ano ka dyan? Aso. Sausawero. Papansin. Nagpapansin lang siguro sabi niya, hello Bureau of Immigration. Hello, DFA. Biruin nyo, walang kaalam-ilam itong Bureau of Immigration. Nakangdasaan si Harry Roque, no? Nakakahiya po kayo. Ha? Hindi pala siya na-nominate. Kasi anong sabi ni Pusit? Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba? Di ba? Tama naman pala. Hindi naman pala establish kung ano ang pakay mo dyan sa Netherlands. Pero sinasabi niya, maglo-lawyer ako kay Digong. Eh, yung pala iba pala ang pakay mo. Talaga naman, ginamit mo pa si Digong. Para lang, sabihin mo mag-a-asylum ka. Nako, gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. So we want him to focus in his asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. So ayan, tablado ka, Roque. Nakakahiya ka po. Ha? Nakakahiya ka po, Roque. No? Iba pala ang pakay mo. Talagang ito, mga nakapalibot kay Digong eh. Hindi na kayo naawa kay Digong sa sitwasyon niya, kundi ginagamit nyo pa rin siya
for your personal interest. O ayan, tablado ka. Si Medel Dia, understandable yan. Wala po siyang ICC experience. Wala siyang international law experience. Kaya nangangapa nga siya nung unang hearing eh. Diba? O, buti nga sa'yo. No? Kakahiya ka, Roque. Iba palang intention mo. Oy, Mars, uwi ka na. Oo. Ang dami pong nagkomento dyan sa kanyang political asylum request sa the Dutch government. No? Nandiyan po, nagkomento si Yusek. Next time na natin yun. Baka after these videos. Ang dami po, nandiyan pa, naka-line up pa si Robin Padilla. No? Mga animal, si Panelo may sinabing di maganda. O, ngayon, labas na tayo kay Roque. Hoy Mars, uwi ka na. Kung matapang ka, buo ang inyong itlog, ha? Uuwi ka. Yung biruin mo, manggagamit ka, Roque. Ang kapal na mukha mo, hindi ka pala talaga na-nominate. Walang nag-nominate sa'yo, even your friend Sara Duterte na maging team ng lawyers ni Digong, kundi iba ang pakay pala talaga mga kababayan, no? Mag-seek ng political asylum ang kupal. Oo, di ba? O now, labas tayo, punta tayo dito sa isang mambabatas na miyembro ng Young Guns na kung saan hinihiling niya sa PMP, make sure Bato gets arrested if warrant is out. Ayun ang sabi ni Representative Pami Zamora ng 2nd District po ng Taguig. Ha? Yan po ang matapang na sinabi ng miyembro ng Young Guns na si Representative Pami Zamora. O, ito po ha. Ito. While De La Rosa expressed apprehension about his looming arrest, Assistant Majority Leader and Taguig City 2nd District Representative Pami Zamora called in an opportunity for him to clear his name. Correct. That's it. If he is truly not really guilty of the charges, correct. Kung hindi ka talaga guilty, Bato, no, alam mo, tama yung ginawa mo. Kasi ikaw sabi mo ang nag-grand design ng Tokhang eh. Yan ang iyong baby. Yan ang sinasabi niya eh. Na malinis yan, maganda ang plano niyan, maganda ang intensyon niyan. Pero, yan Tokhang mo, ginamit ng mga tiwaling mga pulis ninyo. Ginamit ng mga gang na sinasabing, siguro alam nyo na, ginamit talaga eh. Whether ng pulis o ng mga unscrupulous group. Kasalanan ninyo. Di ba may accountability kayo, hindi nyo na-oversee maigi. O, ato ang sabi ni Pami Zamora. Sa halip na ituring ito bilang paniniil, o yan, dapat nilang gamitin ito bilang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang sarili at linisin ang kanilang pangalan. I agree. Di ba? Bato, ang tapo mong magsalita nun. Sumisigaw ka pa. Ay chichi ka dyan ng ay chichi Trillanes. Sige, bilisan mo na. O ngayon, natutunugan mong nandyan na. Sobra na ang kaba mo. Sobra na ang pagkalito mo. Nagbigay ka ng petisyon sa Supreme Court na huwag kang ibigay sa ICC o sa Interpol. Nanghihingi ka ng pabor sa Senado at sabi naman ni Escudero, pagbibigyan ka unless, no, ganito at hindi unlimited ang pagtulong sa'yo. Kinakailangan sa Senado, no, maging objective kayo. Sundin niyo ang rule of law. Huwag kayong magkanlong ng mga ganyan. Kung talagang matapang si Bato, tama ang ginawa niya, harapin mo. Di ba? Militar ka. PMAR ka. Philippine Military Academy. Matatapang po ang mga yan. Buo po ang mga loob ng mga yan. Hindi sabog ang mga itlog ng mga yan. Si Bato, Supreme Court. Tapos galit na galit ka, mura-murahin mo ang Pangulo. Bullshit. Ako naging PMP chief. Alam ko yung Interpol. Wala yung Interpol. Di ba? Gago kung wala yung Interpol. Di sana hindi na binuo yan. Gago. Hindi mo lang pinagsasabi mo dahil kasi litong-lito na siya. Stress na siya mga kababayan. Ha? O, ito pa ang sabi ni Zamora. Even though nawala na tayo sa ICC, meron pa rin tayo na karapatang magkipag-cooperate. Kasi sabi na ng ano yan eh. Sabi ng Supreme Court, ICC has jurisdiction during the time frame where the crimes had been committed. Ayun po yan. O, ito pa ang sabi ni Zamora, hindi lang sa ICC, kundi sa Interpol, cooperating with an international tribunal does not mean we are surrendering our sovereignty. Oh, hello, Sara Duterte. Oh, buti pa ito, matalino. Ha? Hindi tulad ni Sara Duterte, sumisigaw ng soberenya at independensya, pero pagdating sa pangbubuli ng mga amo niyang Chekwa sa West Philippine Sea, wala na, naibato na sa labas ng window, thrown out of the window ang soberenya at independensya ng Pilipinas.
Pero pagdating sa kanila, mga personal interest nila, pag sila na po ang nasasaktan, sila ang nasasakdal o yung bang natatamaan, sisigaw ng soberenya, independensya, sisigaw ng kagutuman, kahirapan. Kagutuman, kahirapan ba labas-masok nga ng bansang kapatid mo? Di ba yung mga Instagram videos niya, gaganda pa ng mga accessories niya, nagpa-build. Oh, ano mga gastos doon? Saan kinuha ang pera? Di ba? In fact, it is an assertion of our commitment to justice and the rule of law. Tama, kung hindi tayo susunod sa ganyan, na member tayo, lalo na sa Interpol, anong sasabihin sa atin ng international community? Di ba? Oh, kaya, bato, kung talagang wala kang pananagutan, harapin mo, buong buo. Huwag yung ngak-ngak ng ngak-ngak dyan. Nagtatago ka sa saya ng Supreme Court at Senado at ginagamit mo ang entablado para siraan ng gobyernong ito. O, ikaw na ba ang leader ng PDP? Nasaan si Robin Padilla? Oh, ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Di ba, mga kababayan? Ako ay agree dito kay Representative Pami Zamora ng Taguig 2nd District. Sa PNP, dapat make sure Bato will get arrested. Saan man siya magtago. Implement the law. Follow the rule of law. Ang sabi naman po ni PNP spokesperson General Jean Pajardo that they will cooperate. They already have a template. Kung sakaling magtago si Bato, you can run, but you can never hide. Look at Quiboloy. Look at Digong. Ha? Sabi nga ni General Torre, Bato, look at me now. I'll already catch Quiboloy and Digong. Probably, you will be next. And the 9 others, kasi meron pong nilabas ang ICC, pero redacted po yung mga pangalan. Meaning, binlurred out po yung mga pangalan ng mga co-accused ni Digong. Pero alam na natin na isa doon, si Bato. Si Al Balyalde kasama rin. May isa pang pulis. I believe si Bongo kasama dyan. Si Sara Duterte kasama dyan. Si dating yung Vitaliano Aguirre kasama dyan. Kaya maghanda-handa kayo. Mga kapulisan, gumawa kayo ng magandang template. So all of these cohorts of Digong, especially Bato, na sobrang maingay. Sinong pinakamaingay? Sinong maingay? Bigyan ng warrant. Si Bato, di ba? O mga kababayan. Make sure, kahit saan man siya magtagong lungga para siyang beaver, di kaya, para siyang yung naguhukay sa lupa na hayop. Tama ba yung beaver? Mahahanap ka ni Torre kasi authentic yung niya sa ilalim ng lupa. Hindi po peke, hindi made in China. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.